Personal na tinignan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lawak ng pinsala ng Bagyong Tino sa isang aerial inspection. Samantala nangako ang Department of Social Welfare and Development na dodoblehin ang ipadadalang relief goods. Yan ang sentro ng balita ni Clazel Pardilla. Humuhupa na ang baha sa Liloan, Cebu na hinambalos ng Bagyong Tino. Pero ang 3 buwang buntis na si Maricel at kanyang mga anak, lubog at nanginginig pa rin sa pinsalang idinulot ng sakuna. Nasalanta kami ng bagyo, yung bahay namin naubos lahat, pati damit namin. Wala kaming pagkain nung 2 days, gutom na gutom. Parang matay na kami sa gutom, tubig lang ang umabot sa amin. Sa aerial inspection na ginawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., makikita ang laki ng pinsalang iniwan ng Bagyong Tino sa probinsya ng Cebu. Ito ang dahilan kung bakit pahirapan ang pagpasok ng tulong sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Pero sa kabila ng mga nakahambalang sa kalsada at makipot na daan, nakarating si Pangulong Marcos at ang tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga liblib na bahagi ng Liloan, Cebu. Nakatanggap ng mga family food pack, hygiene at sleeping kit ang mga biktima ng bagyo. National government, binibigay namin sa local government dahil silang nakakaalam ng mga congressman, mga mayor, sila nang marunong saan po dadalhin. So, ayan, nasabi na ninyo si Kong at saka kay mayor at saka kay secretary, alam na nila kung saan papuntahin yung pagkain. Ang pinaka-importante, lagi nyo sinasabi, food, water, safety, parating lahat yan. Pero unang-una, mabuhayin muna namin kayo, pagkain at saka tubig. Salamat. Pinaka-importante na, Mr. President. Para kita. Bibilisan na namin, madiliin na namin. Okay. Marami pong salamat sa tulong sa mga pagkain namin na nakuha. Mula sa 69,000 mga relief goods na inilabas ng DSWD, lolobo sa 200,000 ang nakatakdang ipadala sa Cebu ngayong araw. Ngayon na humuhupa na yung baha, nakakapasok na tayo, nag-speed up na yung relief operations natin. We have a repacking center dito sa Cebu and tuloy-tuloy ang pag-repack niyan. Meron na tayong stockpile, pero tuloy-tuloy pa rin. Laking tulong po sa amin kasi ang mga tiyan namin may laman. Magbibigay din ng mga yero at materyales sa paggawa ng bahay ang Department of Human Settlements and Urban Development. Magtatayo rin ng mga ligtas na temporary shelter para sa mga biktima. Hihigpitan ang pagbabawal sa mga no-build zone o pagtatayo ng bahay sa mga lugar na mapanganib. Yung mga hindi na dapat areas na tinatayuan ng bahay, hindi na dapat yan sila doon tumira. Kasi talaga nakita naman natin yung epekto di ba? So, kasama yan doon sa long-term planning natin and disaster response na plano. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.